Mga kapuso, mas bumagal po ang paglago ng ating ekonomiya ngayong third quarter ng 2011. 3.2% ang naitalang gross domestic product o GDP growth mula po Hulyo hanggang Setyembre. Di hamak po yan na mas mababa sa 7.3 GDP growth rate na naitala sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Bakit nga ba tila pabagal ang paglago ng ating ekonomiya at hanggang 2012 kaya usad pagong pa rin ito? Yan po naman ang ating pag-uusapan kasama si Professor Winnie Monsol. Good morning, Tita Winnie. Good morning, Connie. Good morning, mga kapuso. Oo nga talagang nakakadesespera yung ating growth rate. Oo nga, it's okay. Alam natin, the global economy is not doing well, hindi ba? Tapos magkaroon tayo ng problema, mga typhoon natin, at saka yung fishing, etc. Pero, kasalanan rin natin It's not just outside, but inside. Okay. Because talaga, yung ating government construction, infrastructure program, talagang ang kupad mga kapuso. Kupad na kupad. We have not spent 250 billion pesos ng binabudget natin. Sasabihin natin, that's because of the international crisis, etc. The problem is, Vietnam, Singapore, Malaysia, Thailand, lahat sila 6%, tayo 3.2%. That is not good. All right. In other words, excuse me, government, enough. You have to start doing your job. Dapat by... No, because government construction, government, alam mo, yung sweldo ng gobyerno, walang problema yan, Pero yung sinabi nilang gagawin nilang infrastructure, hanggang ngayon, it's already more than 1 year. So, underspending po talaga ang problema. Underspending, nakakainis. No, it's okay, you're trying to fix corruption, but this is no good. Alright. At kaugnay niyan, Tito Government expenditure So, okay, ang sumo noon, Rupert, is that fourth quarter, mas malakas ang growth ng Pilipinas. Ganun Opo, ba? ma'am. At Opo. Nene, ano ang recommendation mo na gagawin ng gobyerno, from being so long in the Department of Finance para to help the economy? Ma'am, kasi I think hindi naman pwedeng napaka-idealistic nila. Kasi nakikita ko yung pagsasuffer ng mga tao. Kasi kagaya ma'am sa DepEd, yung mga libro, hindi pa dumadating hanggang ngayon. Graduate na yung mga bata, wala pa silang libro kasi tinutuwid nga nila yung procedures. So I think pwede namang i-tolerate yung may margin of error. Hindi naman pwedeng perfecto lahat kasi makikita mo yung trade-off, napaka-kawawa yung mga bata. So kung pwede, magkaroon sila ng tolerance ng konting mistake. Hindi pwedeng puti lahat Kailangan realistic ka sa government. Meron talagang mali. Okay, Assistant Director Mahuhuka, anong reaction niyo doon? ma'am, siyempre, minamadali naman po talaga ng gobyerno yung ating expenditure. At saka, pinapabilis na at talagang nag-i-spend na sila ngayon. It just took us a little time, but one should not underestimate the long-term benefit of this investment in good governance din po. So, at yung ngayon, pabilis na ng pabilis, the numbers would show talagang yung ating public administration and defense, mataas yung growth rate niyan. At saka yung government consumption expenditure, mataas din po yung growth rate. Pero matindi yung sinabi ni Nene, Rupert, Hanggang ngayon, wala pa yung mga libro sa mga eskwela. That is unforgivable.